Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, nabulabog na. Nabulabog na po ang kamera mga kababayan at ito pa, Senator Pia Cayetano nagtatanong, may pera pa ba? Naku po. May pera pa daw ba mga kababayan? Yes, so yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung ikaw ay bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po mga kababayan ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Bago po natin muling i-play ang video ito, pasalahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin itong si Senator Pia Cayetano. Ito po mga kababayan ang balita. Sabi po dito ni Senator Pia Cayetano, ito po ay patungkol mga kababayan sa naging sona ni President Bongbong Marcos Jr. na ibinida niya po ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. No, sabi po nito ni Senator Pia Cayetano, umasa kayo, aalamin ko sa paghihimay sa budget kung talaga bang magkakatotoo ito in no balance billing sa mga ospital. No? Nababahala umano sa Senator Pia Cayetano sa kapasidad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magpapatupad ng zero billing sa mga ospital ng Department of Health. Matatanda ang ibinida ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address or SONA. Okay? Giit ni Senadora na minsan ay hindi umano kinaya ang pagpapatupad ng zero balance billing sa 5 taong paghawak niya sa budget ng DOH at Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa Senado. Masarap pakinggan. Sabi po ni Senator Pia Cayetano, masarap pakinggan yung mga benepisyo na ipinangakong matatanggap ng mga Pilipino galing sa DOH hospitals. Pero, ang tanong, may pera ba? Pati po si Senator Pia Cayetano mga kaubayan ay alanganin doon po sa pinangakong zero balance billing ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi nga, kung may pera ba daw, di ba? Kasi siya, alam niya mismo sa kanyang sarili na hindi kaya at walang pera ang gobyerno pagdating po dito sa mga health na to. Buti pa nga sa ayuda, mayroong pera. Pero pagdating po dito sa DOH, sa Department of Health, wala. Wala tayong naririnig mga kababayan. Kaya nga nasabi ko, mas maganda pa sa ayuda, may pera. Di ba? Kahit hindi niyo ipinangako, natutupad yung mga ayuda. Pambihira naman. Pambihira talaga ang Pilipinas. Buti sana kung araw-araw may ayuda. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Mukhang mabubudol na naman tayo ni President Bongbong Marcos Jr. dyan po sa sinasabi niyang zero balance billing. Nako. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Sabi po dito, sabi po ni Atty. Rowena Guanzon, kapag nakuha ni Senador Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee, lagot talaga kayong mga magnanakaw. Tama. Sana ay may masampulan sa Senator Rodante Marcoleta ng mga magnanakaw sa ating gobyerno mga kababayan. So ito naman po ang sabi ni Senator Marcoleta. Atin pong pangangasiwaan at pangungunahan ng committee, ang committee, Blue Ribbon ng buong katapatan at kahusayan. Palakpakan na po natin. Sana ay matupad mo ang iyong tungkulin bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng maayos at matiwasay at matapang mga kababayan, no? Palakpakan po ulit natin sa Senator Rodante Marcoleta. Siya po ngayon ang chairman
or ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, sana marami kang maipatawag. Aabangan po natin yan, ha. Gagawan po natin ng content yung mga mga hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Ito pa mga kababayan. Ito, patungkol naman po sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ito naman po ang naging pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. Pakinggan po natin to at mukhang ganito rin ang magiging impression ninyo, no? Impression doon po sa naging SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, desperate state of the nation. Ito, pakinggan po natin to. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga Totoo. karaniwang tao, halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Ganyan ilarawan ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kasalukuyang kalagayan ng bansa sa ikatlong taon ng Administrasyong Marcos Rowena Jr. Guanzon po ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan. Lalo na stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya, 3 years ago, ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po kung ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka-bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya, palakpakan natin siya nung sinabi niyang, mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Nang dapat niyang sabihan na, mawalang hiya kayo, tigilan niyo lang, kundi puputulin niyo yung mga daliri niyo. So yan mga kababayan, mukhang nanggigigil po dito si Attorney Rowena Guanzon sa naging SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong masasabi dyan? Kayo po ba naniniwala na ang narinig ninyo sa SONA ay puro kasinungalingan lamang at walang pawang katotohanan? Ay comment nyo na lang mga kababayan. At ito pa, pasadahan din po natin itong si Toby Chanco, mga kababayan, kinumpirmang totoo ang pasabog ni Mayor Magalong na 7-7 scheme ni Romualdez. Ito po yung 7-7 mga kababayan, 7 million sa AKAP, 7 million sa AX at 7 million sa MAIP. O ito mga kababayan, pakinggan po natin to. At mukhang may ebidensya po na tinatago itong si Toby Chanco. At pag ganito po talaga mga kababayan ay baka ipatawag po talaga si Romualdez ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at gawing testigo itong si Toby Chanco mga kababayan. Ito, pakinggan po natin to. Tanong ko lang, 7-7 scheme ito ba yung pinabanggit ko ng Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko nabigyan ako nung pumunta ako O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo na cellphone.
O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh. Ano yun, sir? Ano yung mundo na yun, sir? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba post enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na i-release sa'yo. Hi guys! So karon So yan mga kabayan, ako may ebidensya po si Representative Toby Chanco, na meron niya talagang ganitong kalakarang ipinapatupad sa Speaker Martin Romualdez at hindi po base sa budget ng mga distrito, kundi base sa pagsama, sa pagsuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon kaya, ano kaya ang nagtulak sa mga congressman na piliin muli si Speaker Martin Romualdez? Ano naman kaya ang mga kondisyones para piliin nila si Speaker Romualdez? Okay? Sigurado yan. Nako. Sigurado po yan mga kababayan. Meron at meron po yung conditions, no? Yung pagpirma nila, pagboto nila muli kay Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, ito naman po patungkol kay Mayor Magalong. Sabi po dito mga kababayan, lawmakers get 35% to 40% kickback from government projects, ayon po yan kay Mayor Magalong. Sabi naman po ni Atty. Rowena Guanzon, kaya nga tawag ng iba sa kanila ay Boy 40. Nako. Ito palang mga congressman, mga kababayan ay tinatawag na Boy 40 dahil 40% pala ang kanilang kickbacks sa anumang government project. Isipin mo. Kaya pala laging substandard. Kasi sa simula pa lang 40% ang babawas sa kabuuang budget ng project. Magkano na lang? 60% na lang po ang matitira. Sa ano pa lang yan, sa mga kongresista pa lang yan. Wala pa sa mga mayors, wala pa sa mga contractors, at sa iba pa, di ba? Sa iba pang dadaanan ng proyekto na yan. Nako po. Kaya pala. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Isang payo para sa mga luhaan na kongresista. Anong gagawin nila ngayon na dineclare na unconstitutional ang kanilang impeachment case laban kay BP Sara? Ito, retired Chief Justice Artemio Panganiban said that the House of Representatives can still file a motion for reconsideration to appeal the Supreme Court decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Okay. So ito ang payag ng retired Chief Justice. Note that the decision is not final yet. It is still subject to a motion for reconsideration or for clarification by the House of Representatives, if it so wants to file one. If the court had patiently heard oral arguments on less important problems like the recognition of foreign divorces and the PhilHealth petitions, why not on this monumental case? Yan. Sakto nga naman. So, salamat dito kay retired Chief Justice Panganiban. Ngayon ko lang nalaman na pwede palang i-apila. So, basahin natin yung basahin natin yung article mismo sa nagaloading pa. Mahina ang internet signal sa location nyo. Binabagyo kami. Kasama kami sa bagyo.
Okay, so ito, Manila Standard. Ex-Chief Justice SK SC impeachment ruling is still appealable. Okay, so he added, meaning si Chief Justice Panganiban, he added that he would have asked for oral arguments before promulgating any decision in reaction to the Supreme Court decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte were unconstitutional. Okay, so ito analysis o opinion ko lang ito, my humble opinion. Wow, thank you. Binigyan ako ng ano. Yummy. Thank you. Ako rin, nabigla ko, yung bakit nagdesisyon kagad ang Korte Suprema? Usually sa mga ganitong mahalagang bagay, may oral arguments. Example, yung PhilHealth, oral arguments. Tapos yung GAA 2025 na petition, pinasubmit ng Supreme Court ang mga petitioners and respondents ng mga requirements. May hinihiling Nag-reply. Mamaya, nag-set ng oral arguments April 1, 2, and 3 yung 2025 national budget para marinig ng Supreme Court ang both sides. Tapos mamaya napuspon ulit. I don't know kung kailan. Itong petition ni BP Sara at Attorney Torion tungkol sa impeachment. So as usual, pinasubmit questions. Ang problema, ito, I might be wrong. Opinion ko lang ito. Problema, hindi sinagot ng House of Representatives yung tatlong mahalagang bagay. Ano yun? Anong opisina o committee ang nag-prepare ng articles of impeachment? Nabigyan ba ng kopya yung mga members ng Congress? Meron bang ebidensya na naka-attach doon sa articles of impeachment para basihan ng kongresista na magpirma o hindi? May sapat bang panahon na pag-aralan? Mga ganon. Hindi nila sinagot. So yan mga kaubayan, yan po ang problema ng Kamara kasi hindi po nila sinagot yung inihingi, yung pinasasubmit sa kanila ng Supreme Court. Tapos ngayon mag-aangal-angal kayo, di ba? Umaangal kayo na ganyan ang naging resulta. Kagagawin niyo rin naman. Kung kahit ako, di ba? Kahit for example sa teacher lang, sa school, pinagpapasa ka ng teacher mo tapos ayaw mong magpasa, talagang ibabagsak ka niyan. Di ba? Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.